Panakuyo kay ng mga dili katoliko kay gamay lang nga term pero ang epekto ana theologically dako mo nang kinahanglan ipasabot sa mga igsoon mga katoliko kung unsa nga tuong pagtong katolika mahitungod ni ano moong butanga. Tinuod ba nga after mamatay ang tao, kauban niyang ilubong or kauban nga ilubong sa iyang lawas ang maong gitaw og kalag sama sa gisulti sa mga higala nga mga dili katoliko nga kana daw kuno mga nangamatay na igo na lang na naghulat apil ang ilang kalag natulog didto or uban didto sa lubnganan apil ang ilahang gitawag og lawas. Kana siya nga pangutana kun atuang tan-awon ang theological background ana. Usa kana ka pagpamatuod nga ang mga dili katoliko ilang gidinay ang eksistensya sa mga santos. Ilang gidinay ang eksistensya sa purgatorio. Ilang gidinay ang taor gilimod nila ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang intercession sa mga santos. Kana nga mga punto nganong ilahan ng gisulti actually kuan man gud na kanang sa kuan pa ba simple lang kayo ang ilahang mga pamulong pero naay dako nga theological effect kung pagtuong katoliko ang ato ang isgutan. So karon ato ang diretsoon og gatubag ang maong gitawag og pangutana nga tinuod ba nga ang tao sa dihang mamatay ang iyang kalag uban sa iyang lawas nga ilubong didto sa gitawag minteryo? Ang atong tubag ana dili na tinuod. Tungod kay ang balaang kasulatan nagtudlo nga after death is judgment. Human sa kamatayon, hukom. Mo nang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kanang particular judgment, kanang mabasa nato sa Hebrews chapter 9, verse 27. So, human sa kamatayon, hukman. O, sa may hukman sa Ginoong Diyos kung ang kalag, uban dito sa lawas ng ilubong. So, usa ka pagsupak ka na, usa ka pagkontra ka na, kanang pangunahuna nila nga ang kalag uban sa lawas ng ilubong usa ka nakapagkontra sa kamatuoran nagitudlo sa mga apostol o gitudlo sa balaang kasulatan. So kanang giingon nga after death is judgment na ay bahin sa tao nga muuli dito sa Ginoong Dios nga diin na ay buot na kung sa ba na ay consciousness kumbaga. So unsa man na ang tawag anang mobalik sa Ginoong Dios nga na ay consciousness. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 giingon nga sa balaang kasulatan nga ang tao ang mahitabo gyud ang panagbulag sa lawas ug sa kalag o espiritu. Ang lawas muuli sa abog ug ang ato ang kalag muuli dito sa Ginoong Dios. So ang mahitabo niya na Revelation chapter 20 verse 12 ug kanang Hebrews chapter 9 verse 27 mahitabo ang gitawag og judgment. So buti pasabot kung naay gitawag og judgment, naay na impyerno na naanapoy na luwas na. And at the same time, naay estado, naay luna, naay lugar, nga dito ipahimutang ang mga kalag nga gihukman, nga dili siya maimpyerno, o di pa pud siya makasulod sa langit. So, unsa man lang giingon ni mo sir nga, tawag anang naanay kalag nga na impyerno. Siyempre, na may paghukom, di ba? After death, judgment man dayon, di ba? Oh, so kung tawag ka nakabuhat ng sala, namatay ka niya, wa ka na kahinulso, lama impyerno ka gyud. Kung nakabuhat ka og maayo, nabayaran nimo ang mga damyo sa imong mga sala samtang buhi ka pa, namatay ka diha uban sa grasya sa Ginoo, malangit ka. So naani na langit na napoy na impyerno. So katong mga nalangit, labi na katong mga heroes of our faith, namatay tungod sa pagtuo, wala nila gilimod ang atong Ginoong Kristo. So ang mahitabo, nangalangit na to, mo na nga naatay doktrina kanang giingon nga veneration of the saints ngano man kay ato anang gitagaan og honor ang kabtong mga kalag sa mga taong nangamatay nga naay kanang bitong heroic deeds samtang sila buhi pa adtong panahon na ilabi na katong pagpakamatay nila sa ilang pagtuo. Then ikaduha kay they are heroes of our faith man, so kailangan silang i-venerate, tagaan sila og tukma nga pagpasidungog subay sa giingon ni Ginoong Kristo Hebrews chapter St. John chapter 17 verse 10 nang giingon sa balaang kasulatan nga pinaagi kanila gipasidunggan ako mo na na santos na napoy na impyerno unya na napoy mga kalag nga
nanapod sa giingon nato or terminong gigamit sa simbahang Katolika kanang word nga purgatory. Ang mote pasabot, it is a middle state. Taas tunga-tunga kung baga, pero according sa mga mystical saints kanang purgatory man good part na siya gihapon sa impyerno, pero ang kalainan lang sa katong yung impyerno gyud o kanang sa purgatory, kay ang purgatory temporal punishment siya. Bot pasabot ang mga kalag nga mahimutang dito na apay kalingkawasan. Unlike sa impyerno, isa ang kalag mahimutang dito wala nay kalingkawasan, forever eternal ng tawag ining mga kalag nga mahimutang anang lugara. So karon kanang purgatory mo na ang luna kato akong yung ganina nga dito ipahimutang ang mga kalag nga dili maimpyerno. Anong dili man maimpyerno? Tungod kay ang sala nga ilang nahimo dili sarang ika-impyerno. Kanang giingon ni Saint John ba, 1 John chapter 5 verse 16 na sala nga dili ikamatay. Sa ato pa nang sa termino pa na sa simpleng pagkasabot, sala nga dili ika-impyerno. So kung mamatay siya nga naa siya anang salaa, di gid siya impyerno. Or at the same time, bisan pag nakabuhat sing sala nga ika-impyerno apan iyang gibasulan, nangumpisal siya ni dawat sa grasya nga makasamtos subay sa grasya nga gihatag sa Ginoo niya sa iyang gitawag og kamatayon. So ang tawag ining mahitabo ni ana, wala na siya kahigayon ng pangmaimpyerno. Pero human sa iyang pagginulusol, di man to pwede nga dito bayaran ni iyang damage. Kay every sin nga buhaton, duha man ang epekto ana, guilt o damage. Kung makadawat og grasya sa Ginoo, tanggalon to ang guilt. So sa atubangan sa Dios, dili nata pusukan pa ba, dili nata bitong mahiagom sa kapungot niya. Kaya wala naman tay guilt. Pero na ito damage ka nagpabilin. Katong damage ka nagpabilin mo ito ang bayaran. Nya kung mamatay ta nga di na ito na mabayaran, kanang damage ka nagpabilin din nato, mao na dito ang linison, mao na ang kanang ulayon, mao na ang tanggalon dito sa lugar nga purgatorio. So buti pasabot ang mga kalag nga naa sa purgatorio, wala na kahigayon ng maimpyerno. Kanang atong mga pag-ampo nga sa Ginoong Dios para sa kalag, sa mga kalag sa purgatorio, atong gihangyo ang Ginoong Dios nga dili sila padugayon sa maong lugar. Ngano man kay ang maong lugar according sa mga banggiita mga santos San Cirilo sa Alexandria, San Cirilo sa Jerusalem, San Agustin na obispo sa Hippo. Ingon pa nila nga ang kalayo sa purgatorio walay kalainan sa kalayo sa impyerno. So buti pasabot ang torment dito walay kalainan sa impyerno. Ang kalainan lang again katong ganina napay kalingkawasan ang naa sa purgatorio. So mo na nga ni-appeal ta, nag-file ta og appeal through PERS based sa ato ang pagtuong Katoliko, 1 Timothy chapter 2 verse 1, nga himuon ta na pag-ampo alang sa tanang mga tao. So ni-file ta og appeal sa Ginoong Dios para instead of magdugay sila dito og dugay, diba? Magdugay sila og 1,000 years, himuon na lang gamay-gamayon na lang tungod sa atong mga pag-ampo. Imo man na ang gihatag sa Dios ni Kristo nato nga bisan unsa nga atong pangayoon iyang ihatag. So ang atong pangayoon kaluwasan o kanang atong pangayoon nga malingkawas ang atong mga kaigsuonan, mga mahal nato sa kinabuhi sa lugar nga purgatorio sa temporaryong gitawag og pag-antos. So again ang naa sa purgatory wala nay kahigayon ng impyerno. Ngano man kay giandam na lamang na sila, gi-prepare, gi-pure, giulay para dito sa tinuod nga luna nga gisaad sa Ginoo nga mao nang gitawag og langit. So mao na nga di tinuod nang moingon sila nga kanang ang kalag muuban dito sa lawas paglubong sa taong gitawag og namatay. Dili na tinuod. And lastly, kanang intercession sa gitawag og mga santos. Tinuod na. Imuhang basahon ang balaang kasulatan si Onias nag-ampo sa Ginoong Dios para sa gitawag og Israel, si Jeremias nag-ampo gihapon bisig patay na para sa iyang katawan sa Israel. Revelation chapter 5 verse 8 mabasa og tin-aw nga ato ang makita o mabasa nga ang pag-ampo sa mga taong santos naa sa tiilan sa Dios. So tinuod nga naagyoy kanang intercession kumbaga. So kung i-deny ang existensya sa kalag after death human sa kamatayon, or kung i-deny nga ang kalag muuli sa Dios after sa gitawag kamatayon, kanang mga doktrina nato ratsada na tanan. Wala ko yung mga dili Katoliko kay gamay lang nga term pero ang epekto ana theologically
dako mo nang kinahanglan ipasabot sa mga igsoon mga Katoliko kung unsa nga tuong pagtuong Katolika mahitungod ni anang maong butanga. So after death is judgment. After death, di nagpasabot nga impas na ng utang, naapatay dapat pangandaman kay human sa kamatayon, moatubang ta sa Dios o nga ato ang kalag nga naay panimuot, naay consciousness, mo na moatubang sa Ginoong Dios o maunay tagaan niya sa hukom. Mabuhat ag maayo again, malangita. Subay sa grasa sa Ginoo, mabuhat ag dautan, maimpierno ta. Unya ako na atay mga damyos nga wala to bayari, sa sala nga itong nahimo nga dagko, mga to biyari samtang kita buhi pa, mapurgatorio ta. So katalang. Simbahan Katolika nganong pwede siyang makausab kay naa siya divine authority from Christ. Maayong adlaw mga sir ug mga ma'am ug uban ni kaninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa tong pagtuong Katolika ganina ginang buntag naatay gi-upload nga video concerning sa pag-debunk nato sa kang Pastoy Vacalares concerning adtong iyang gi-quote nga libro sa katong The Converse Catechism by Father Peter German nga gibutan lagi dito that the church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ato ang gipasabot nga kanang tawag anang ang gi-transfer lang katong non-essential thing or non-essential part of the law nga pwede siyang mausab. And at the same time, ang naay authority nga mousab ana ang responsable nag-promulgate. And at the same time pwede kadtong gitagaan og authority sa nagpromulgate ana nga balaod pwedeng mo usab in the name of the authority nga nagpromulgate anang balaura. So para masabtan ko ninyo mga serba, ani ba? Ato ang i-illustrate mga sir ha. Okay, balaod no. Okay, balaod law. Particularly ang 10 commandments, di ba? Man ang paborito sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Kinsa may naghatag ining balaura? Siyempre ang Dios, di ba? God. Gihatag niya kining maong balaura apil ang balaod sa Sabbath. Okay. Adlawng igpapahulay. Okay. Sabbath. Kining balaura nga apil ang adlawng igpapahulay, walay pulos ning balaura kung wala siya gihatagan. So naagid siya recipient. So ang recipient niya, okay. Ang recipient niya pinakauna sa Old Testament ang Israel. So kining gitagaan niya sa sugo, ang recipient pinakauna ang Israel, apil din na ang tawag ining Sabat, gitagaan pud niya katungod. So ang Dios ni authorize nga kining Israel mao ang mo implement sa balaod nga iyahang gitawag o gihatag. So mao ang Israel na asay tawag ining function. Unsa may function niya? Implementor and at the same time is implementor and tawag ining interpreter. Unsa man niya ko ang huna-huna. Interpreter na ini kayo nagsulod ba, di ba? Huna-huna. Okay. So, na-function ng Israel nga implementer of the law of God and at the same time sila ang interpreter. Kay dili pwede nga mag-exist ang balaod kung walay executor and at the same time wala po'y interpreter. So karon, syempre kay divine law man ni. So sa divine law, kining napulo kasugo ang tulo ni ini kinahanglan siyang seremonyas kadtong para sa Dios, di ba? Mo nang Exodus chapter 20 verse 1 hangtod sa gitawag og 8 nga naman ko atuan ang tan-awon mga sir og mga ma'am kay para na sa gitawag og sa Dios. So kinahanglan na ay ceremony. Okay. So kanang seremonyas mo na siya ang treatment
Kung unsaon pagsimba ang Dios subay sa iyang kabubuton. Mabot na kung tanaw na itong balaang kasulatan, ang Diyos mismo ang nag-instruct kung saan sa pagsimba. Di ba? Ang Diyos mismo may naghatag og sugo kung saan ko niyo pagsimba. Kinahanglan mo maghalad og tawag ining mga mananap or mga hayop. And the rest of that, katong first three man three commandments man di ba? First three commandments. Katong remaining seven, kining remaining seven commandments, wala na seremonyas nga naman tungod kay kining pito para man ni sa tao, para man ni sa man. Okay. Para man sa tao. So, focus na din sa God og ceremony unya ang iyahang gitawag og treatment. So, based sa ilang interpretation sa balaod nga gihatag sa Dios, ang ilahang interpretation na kung magsimba, maghalad og mga mananap og panguluhan kini og pari. So, kanang seremonya, anytime, pwede na nilang i-abolish or amend. Nga naman, tungod kay part lamang kana sa implementation nila sa balaod sa Diyos. Para masabtan ko ninyo ha, ato gining tawag ining tinambanon. Kung di nato ni tinambanon, mga sir, mga mamang, sige po hilak ning mga amigo nato nga mga members sa Seventh-day Adventist. Karon, so, kini nga seremonyas, mao ni siya ang non-essential thing sa gitawag og sugo, non-essential. Ang essential kadtong moral law. Unsa man ang moral dito kanang sa tawag ining first three commandments katong para sa Dios. Ang moral dito katong pagsimba, pag-ila, pag-alagad nga wala kailaang simbahon Dios gawas niya, alagaran siya. So, ang seremonyas, maghimo sa seremonyas, usa ang pagpangalagad. So, ang moral aspect sa first three commandments mo itong pagsimba sa Diyos, pag-ila sa Diyos. Karon. So, syempre, ang seremonyas nila, maghalad sila mananap, and according sa ni San Pablo, yung gisaysay, ang gisulti sa Ginoong Jesucristo nga, before pa nian nga itong Ginoong Jesucristo, naking-istorya sa siyang amahan, na dili mo buot ang mga halad mananap apan giandaman mo ako og lawas. Hebrews chapter 10, verse 5. Di ba? Mo man ni nakasulat sa balaang kasulatan. So, buti pasabot, kining old ceremony, apil ang day din ha. Ang ceremonies, apil ang adlaw. Kining old ceremony nga apil ang adlaw, pag abot sa tuang Ginoong Jesucristo, mauna ang iyahang gitawag o gi-amend. Munang gi-amend niya. Munang iyang gi-amend. Mauna, amend magudbot pasabot, iyahang tawag anang gi-develop or ihapang gipaklaro nga mas dali rang masabtan sa gitawag og magtuto or sa gitawag og mga citizen. So karon, balik ta. Okay, so ato asa ning erase ha para mahibaw-an ninyo mga sir, mga mamba. Karon, balik tas tong Ginoong Jesucristo. So, question, naabay authority ang atong Ginoong Jesucristo sa pag-usab ni anang maong gitawag og mga seremonyas nga gisgutan sa balaang kasulatan mahitungod sa pagsimba sa Dios. Naa. Ano to Hebrews chapter 11 kung wala ko chapter 10 or chapter 11. Di ba? Si Kristo mismo ang kanang mga halad nila iyahan ang giwala. So mao man na ang gisunod sa mga Hudyo kaniadto. So but pasabot na as authority to amend the law. Kung nausab tong mga sakripisyo, nausab tong gitawag og mga halad-halad sa gitawag mga Hudyo, ang mahitabo, unsa na kaha ang adlaw. So karon, para ma-amend siya, syempre, ang Diyos, ang gisugo niya, mupahulay ka sa adlaw ikapito. Question, kini bang maong gitawag adlawan na inakatuman? Old Testament, makit-an wa inakatuman anang Sabat. Wa inakatuman. Siya ang mituman perfectly. Munang namatay siya dito sa gitawag og krus. Pag-abot sa adlaw ipapahulay Sabat, gilubong siya sa lubnganan. Sa tomb. So, anang adlaw, kining anang adlaw ng Sabat nga natunong sa tuwa og Saturday, anang adlaw mao na ang iyahang complete rest, cessation of work. Wanang gibuhat ni Kristo. Then after on that, kanang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, nag-introduce siya laing adlaw ug kanang adlaw mao na ang iyahang gitawag og Resurrection Day. Resurrection Day. Unsa man ang adlaw mao nang Sunday.
Di ba? Nga sumala pa sa mga apostol, gitawag siya the Lord's Day. Ang adlaw sa Ginoo. Actually, ang Sabat sa Old Testament, gitawag dalag adlaw sa Ginoo para sa mga Hudyo, di ba? Pero dinhi, ang mga apostol mismo nagtawag nga kini maong adlaw Lord's Day kay tungod kay nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. And at the same time, maupod na ang panahon sa ilang pagsimba sa ato ang Ginoong Jesucristo. Question, nabi authority si Kristo nga moamen anang balaura about sa Sabat? Yes. Nga naman kay ang Ginoong Jesucristo, Dios og tawo nga matuod. Apil siya nga naghatag didto sa napulo ka sugo. So, but pasabot, dili siya maka-violate or makakontra sa iyang amahan nga naman, apil man siya sa paghatag ni Abtong maong sugo. Mabito pag-abot sa New Testament, di ba? Kanang napulo, gihimo niyang duha. O wag niya isguti dito ang kuan, wag niya isguti dito ang adlong ipapahulay. So, kana ba nakasupak si Kristo sa kabubuton siyang aman nga wag niya isguti ang adlong ipapahulay? Dili, nga naman kay naay authority si Kristo to amend the law. So, kining iyang authority, isip mo sa ka-Diyos, isip tag-iyan ni ining maong simbahan, iyan ang gitugyan sa iyahang or iyan ang gihatagan niya ang iyang simbahan og samang otoridad. Ilabi na sa pagtagad ni ining maong gitawag og balaura kanang santuson mo ang adlong igpapahulay. O nihatag, sobot pasabot, ang nagpabilin ang moral law, katong pagsimba. Katong pag-ila sa Diyos, pag-alagad sa Diyos, paghimo sa pagsampo sa usa ka adlaw para alagaran ang Ginoong Diyos. Ang na-change ang adlaw. Nga naman kay kung ipabilin ta didto sa adlaw igpapahulay nga ginabuhat sa gitawag og mga Hudyo, wala pa ta ka move on sa ato ang kaluwasan. Nga naman bago naman mga binuhat ang gitukod ni Ginoong Jesucristo, ang iyang Christian Church, dili Judaism. So kung bagong simbahan, bagong gitawag og adlaw sa pagsimba, ug bagong pamaagi unsaon siya pagsimba og pagtreat. Isip mo sa ka-Dios nga ang ayan gitawag og simbahon. So karon nahitabo nga gi-amend ni Ginoong Jesucristo kining balaura na ang gihapon kanang law of the Sabbath na ang gihapon, pero ang na-change ang ceremony at the same time ang gitawag og day. So ang question, kinsa man ang mo-implement ni ini kining bag-ong ceremony ug bag-ong day? Or ilabi na kining the law of the Sabbath? Syempre ang iyang iglesia. Katong iglesia nga iyang gitukod kay iya man to. Naman to'y connection sa iya ha. Naman to'y divine connection. Dito kang Kristo kasi Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyang lawas. Muna sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, always gihuptan sa simbahang Katoliko katong giingon ni Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Kana nga authority, divine authority na. Dili na authority ni bisang kinsa. Naa sa iyang simbahan. Mao na ang simbahan niya kani adto Israel ang nag-implement, Israel karon ang nag-implement ni ining maong gitawag sugua mao ang church. So siya karon ang naay function nga implementor at the same time interpreter. Interpreter. Mao na nga maka-promulgate siya, makahimo siya ordinance, makahimo siya mga particular laws nga in support sa gitawag og main law nga mautong gitawag og 10 commandments. Karon, supak man nga itong mga higala nga mga dili Katoliko, particular ning kining mga piki nga mga Sabadista, yung mga gisala, dili simbahang Katoliko ang mo implement na o dili Katoliko, kaya ang Katoliko dili man na tawag ining tinuod. Okay. So again, balik ko na to ha. Ang Dios naghatag og sugo, law. Human naman ang Israel, di ba? Israel man ang unang gihatagan. Wala naman eh. Tungod kay si Kristo namatay na sa krus. Di na sila pwede maka-implement sa balaod. Dili na sila makahimo pag-execute sa balaod or pag-interpret sa bagong balaod na gihatag sa Dios dito sa pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Karon, kung dili Iglesia Katolika, kinsay implement? Kinsay mo interpret sa balaod sa Dios? SDA? No sara man nigawas ang SDA. Nigawas ang SDA 1863. Oh, usa man pagkunit do kang Kristo. Di ba? Usa man pagkunit. Protestants.
Protestants. Nanggawa sila sugod adtong 1517. Oh, usa ang pag-unik kang Kristo. Fundamentalist, apil na ng SDA. Fundamentalist groups, apil na mga born agoy, tawag ining iglesia ni Cristo ni Manalo, minsan pa kining Jehovah's Witnesses, kining Pentecostal, o sa pa, daghan mga fundamentalist man na sila. Ang nagsugod, around 19th century. 19th century. Oh, usa pag-unik kang Kristo. So kining mao mga tawhana, dili ni sila mao ang implementor, executor o interpreter sa balaod sa Dios. Kung dili Iglesia Katolika, samot nang dili pud sila. So karon kinsa ang mo implement sa balaod sa Dios? Kinsa ang mo interpret sa balaod sa Dios? So buti pasabot, walay pulos kingunan ang klaseng argumento sa usa ka defensor sa magtutong. So usa ka tawag anang pundok nga naapoy mga magtutong dili na pwedeng mahitabo. Pero ang kasaysayan nagtug-an nga ang simbahang Katolika, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, siya ang iglesyang gitukod ni Kristo. So karon nga panahon, siya ang bagong Israel nga mo interpret o mo execute sa balaod nga gihatag sa Dios alang sa tao. Dili SDA, dili Protestante, dili mga fundamentalist group, kundi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika lamang. Di gid siya masayop sa iyang interpretation. Nga naman, guided siya by the Holy Spirit. Giubanan po siyang Kristo. St. Matthew chapter 28 verse 20. So man aron makasabot mo, pangutanan na inyong pastoy, oh, dili man ka Iglesia Katolika, pastoy, kita ba? Ayan po ang problema anak, nang gawas mo 1863. Wala gihapon. So, muna bantit ang mga sir, mga mama, di ta pailad, nga naman kay puro ba sila, nga di, ayan naging istorya. Sana pag-explain sa inyo, pag-explain sa inyo kung di man ninyo pa-istoryahon. So diha pa lang, diferensyado ng atong panabot kung ingon ana ang atuang presentation. So anta masabtan nga ang simbahang Katolika nganong pwede siyang makausab kay naa siya divine authority from Christ. Muna kung may implement siya, always siya moingon in the name of Christ. Kining SDA, Protestante, mga fundamentalist, isa man lang i-invoke authority. Huwag mo sila connection ang gilansang sa krus. So muna, di ta pailad ani mga sulpot na itong mga amigo.